Hello everyone. Alam ko na ang daming tutorial about sprouts crochet, pero this is how I made my sprout crochet hair clip. Wala na tong wire kasi maliit lang siya and pwede mo siyang i-design na ganyan or ganyan. So, pwede. So, yung materials na ginamit ko ay 5.5 cm hair clip crocodile. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong hair clip. And Bees 7000. Hindi kasi ako gumagamit ng glue gun kasi medyo mahirap gamitin ng glue gun at saka umuumbok siya. And 2.5 mm scissor and 3 ply na black mercerized yarn. Ito yung ginagamit ko dito, para dito. And I'm using 5 ply. Pero ngayon, ang gagamitin kong tutorial na yarn, itong kulay na to. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong shade ng yarn kung anong gusto nyo. Pero ito muna ang gagamitin ko. And ito pala, ang measure nito ay 7 cm para dito sa stem niya. Chain 9. And single crochet sa 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Make another single crochet in the same stitch. And then, iwan mo lang yon. Then, ulitin natin sa kabila na tayo. And sa sunod doon, yan dito, half double crochet. Half double crochet. Sunod na stitch ay double crochet. Isa pang double crochet. Isa pang half double crochet sa susunod. And single crochet. Isa pang single crochet. Chain 3. 1, 2, 3. Sa unang stitch, make single crochet. Single crochet sa susunod na stitch. Half double crochet. 1 double crochet. 1 double crochet. Half double crochet. Single crochet. And slip stitch. Tapos slip stitch din dun sa una sa nag-chain tayo, 'di ba? 9 'yun. So slip stitch din 'yun. And chain 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Single crochet 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and make another single crochet in the same stitch. Turn on the other side, yarn over, half double crochet in the next stitch. Oh, bakit naputol? Oh my god! Wait. Sorry about that. And double crochet. Sorry, pero putol kasi yung yarn ko. Half double crochet.
Sunod sa double crochet is half double crochet and then 2 times single crochet, then chain 3, then single crochet, half double crochet, double crochet, isa pang double crochet, half double crochet, single crochet, slip stitch. And ayusin natin, i-slip stitch din natin siya dun sa pang 9 na chain sa una nating ginawa. And slip stitch and mag-add ng enough yarn to cover the wire. So, putulin ko lang to. Ito na ang ating sprout. See? Ganyan siya. So, paano natin ilalagay itong wire? So, yung both end dito at saka dito, doon natin ilagay. So, yan. Hihilain lang natin siya na mabuti na. See? And iti-twist natin maigi yung wire. Huwag niyong i-end doon, tapos i-bend natin kasi yan later on. Hanggang dyan lang. Magtira kayo ng 1 cm. So, pagkatapos, asan na yung ano? Ang pinagkaiba kasi ng glue gun at saka nito ay, ito, pwede mo pang maayos. Minsan nagkakamali tayo, hindi sa lahat ng pagkakataon mabilis yung kamay natin. So, pag glue gun kasi, kailangan mabilis yung kamay mo kasi mabilis din namang tumigas yung glue gun, di ba? I-ano na natin to, i-round lang natin. So, para hindi makita yung ano doon, i-ano natin, i-push mo maigi, and then, ipagitna mo yung tong yarn, and twist it. So, ayusin mo lang siyang mabuti. Yan. And imimit ko kayo sa dulo. At ang kinaganda pa nitong B7000 na pandikit is, pag hindi mo gusto yung pagdikit mo, pwede mo siyang baklasin and hindi naman nag-a-appear yan. Transparent naman kasi yung kulay. So, pwede mo siyang baklasin and then ayusin ulit yung pagkakalagay. Unlike sa glue gun, tatanggalin mo ulit yung glue, di ba? Para hindi umumbok. Pero choice nyo na rin yun kung ano yung available na meron kayo. Pwede na rin yun. Medyo may amoy nga lang tong B7000. Pwede kayong mag-face mask kung ayaw nyo yung amoy.
nilalagyan ko siya ng clip habang natutuyo, pinapatuyo. So, habang inaantay natin matuyo yon, gagawa tayo nito. Although simple lang naman 'to, medyo madilim, medyo itim siya kaya, chain lang. Kung gaano kahaba yung gagamitin niyo, ilalapat niyo na lang. Itong ginamit ko, nag-chain 14 ako. And then, single across. Hindi ko makita. Basta single across lang natin 'yan. Tapos dun sa dulo, 3 single crochet, and then sa kabila single crochet, and then doon sa dulo 2 single crochet, and then slip stitch. Meet ko kayo sa dulo. So, ito na siya. Ang gagawin lang natin is yung half nito, itutusok natin 'yan. Pasensya na, black yung ginamit ko eh. Tapos kunin mo din yung eto, yung yarn para sa loob. I-cut mo na siya. Ibi-bend mo 'yan. And iti-twist mo. Twist ba 'yun? Para hindi siya mahugot. Wala ako yung masakit sa kamay. Yan. Ilalagay lang natin yan. Ganyan. Tapos, ang lalagyan natin nito ay ito. Nakalimutan ko pala kailangan yung may pang-ipit kayo para pwede na rin to para sa pampatigas nito. Pero pag ang gagamitin nyo ay glue gun, hindi mo na kailangan ng ganito. Pero since dahil itong pandikit na ganito ang gamit ko, kailangan ko ng pang-ipit para matuyo to. So, yan. Ang gagawin ko lang is ilalapat ko lang siya. Yan. So, imagine, pag glue gun ang gamit mo, kailangan mabilis yung kamay mo. And, pag ganyan kasi, na-spread mo pa siya. Na-stretch mo. Stretch. Kung meron kang nakikitang ganyan, may nakikita ka na parang hindi maayos mo pa. Kaya yun ang sinasabi ko na mas maganda na ang gamitin is ganitong pandikit. Kasi pag glue gun, wala na. Mataba na to. Tatago lang natin yun. Tapos, lagyan mo ng clip. Parang habang ipinapatuloy natin. Wala na pala akong clip. Ayan. Meron pa. So, papatayin lang natin to na 1 oras. Wait lang. So, ito na siya. Kung gusto mong i-bend to, pwede naman. Pero, saka mo na i-bend pag matuyo na. Kasi baka mahugot pa ganyan. So, I hope you like it. Kung hindi nyo po naintindihan or masyado akong mabilis, please, kung may nanonood man to, mag-comment kayo. Thank you and God bless.